Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang kagubatan ay tila humihinga. Bawat dahon ay kumikilos sa ihip ng hangin, bawat anino ay tila may sariling buhay. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang lalaki ang pilit na gumagapang sa malamig na lupa. Siya ay isang sundalo. Ang kanyang uniporme ay punit-punit na bahiran ng putik at dugo. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila bawat hangin na pumapasok sa kanyang dibdib ay may kasamang kirot. Ang kanyang kanang balikat ay may malalim na sugat, tila tinamaan ng matalim na sandata o bala. Ang dugo ay patuloy na umaagos at ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Hindi na niya maalala kung paano siya napadpad sa kagubatang iyon. Ang huling alaala niya ay ang matinding labanan, mga sigaw ng kanyang mga kasamahan, ang putok ng baril, ang pagsabog ng mga granada at ang amoy ng pulbura sa hangin. Pagkatapos ay isang malakas na tama at kadiliman. Ngayon, nagising siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Pinilit niyang bumangon, ngunit agad siyang bumagsak muli sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkawala ng dugo. Hindi, ako pwedeng mamatay dito. Bulong niya sa sarili, halos hindi na marinig ang kanyang tinig. May mga taong umaasa sa kanya, may pamilyang naghihintay, may pangakong hindi pa niya natutupad. Ngunit ang kagubatan ay tila walang pakialam sa kanyang pakikipaglaban. Ang mga puno ay nakatayo lamang, tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. Maya-maya, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa hangin. May halimuyak na hindi niya maipaliwanag, parang samyo ng mga bulaklak na hindi pa niya kailanman naamoy. Hindi ito karaniwang amoy ng kagubatan. Ito ay malinis, banayad at may dalang kakaibang kapanatagan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang ulo. Sa di kalayuan, may liwanag. Hindi ito liwanag ng buwan, ni liwanag ng apoy. Ito ay isang malambot na ningning, parang kumikislap na alitaptap, ngunit mas maliwanag, mas buhay. Habang papalapit ang liwanag, unti-unti niyang narinig ang mahihinang tinig, parang mga bulong na sabay-sabay ngunit malinaw ang himig. Buhay pa siya. Ngunit malubha ang kanyang sugat. Kailangan natin siyang iligtas. Ang sundalo ay napapikit sandali, iniisip kung siya ba ay nananaginip o tuluyan nang nawawala sa ulirat. Pagmulat niya, nakita niya ang 3 anyo na nakatayo sa kanyang harapan. 3 babae. Ngunit hindi sila karaniwang babae. Ang una ay may mahabang buhok na tila umaagos na ginto at ang kanyang balat ay kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan ngunit may lalim na parang dagat. Ang ikalawa ay may buhok na kulay pilak, tila sinag ng buwan. Ang kanyang anyo ay payapa at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katahimikan sa paligid. Ang ikatlo ay may buhok na kulay itim na parang gabi, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy, isang lakas na hindi matatawaran. Ang kanilang mga kasuotan ay tila hinabi mula sa liwanag at hangin. Hindi ito tela na karaniwan sa mundo ng tao. Ang sundalo ay napanganga, hindi makapagsalita. Nasaan? Ako? Mahina niyang tanong. Lumapit ang unang diwata at marahang lumuhod sa tabi niya. Ikaw ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sagot niya, ang tinig ay parang musika. Kung pababayaan ka namin, tuluyan kang mawawala. Bakit ninyo ako tinutulungan? Hirap na hirap niyang sambit. Nagkatinginan ang 3 diwata.
Hindi lahat ng naliligaw ay dapat mawala. Sagot ng ikalawa. At hindi lahat ng sugatan ay dapat pabayaan. Dugtong ng ikatlo. Dahan-dahang inilapit ng unang diwata ang kanyang kamay sa sugat ng sundalo. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang palad, isang malambot ngunit makapangyarihang sinag. Naramdaman ng sundalo ang kakaibang init, hindi masakit, kundi nakapapawi. Parang unti-unting nawawala ang kirot sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito sapat. Malalim ang sugat niya, wika ng ikalawang diwata. Hindi sapat ang karaniwang lunas. Kailangan nating pagsamahin ang ating kapangyarihan, sabi ng ikatlo, seryoso ang mukha. Sandaling natahimik ang kagubatan. Pagkatapos, sabay-sabay na inilapit ng tatlong diwata ang kanilang mga kamay sa sugat ng sundalo. Ang liwanag ay naging mas maliwanag. Ang hangin ay tila tumigil. At sa gitna ng liwanag, naramdaman ng sundalo na tila may humihila sa kanya. Parang may dalawang puwersa na naglalaban para sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumuko. Gusto na lamang niyang pumikit at hayaang matapos ang lahat. Ngunit sa gitna ng liwanag, may isang alaala na biglang sumulpot. Isang babae na nakangiti. Isang batang tumatakbo papunta sa kanya. Isang tahanan na puno ng init at pagmamahal. Huwag, bulong niya. Gusto ko, pang mabuhay. Nang marinig iyon, mas lalong lumiwanag ang kanilang kapangyarihan. May dahilan pa siya, sabi ng unang diwata. May babalikan pa siya, dagdag ng ikalawa. At may misyon pa siyang hindi natatapos, wika ng ikatlo. Unti-unting nagsara ang sugat ng sundalo. Ang dugo ay tumigil. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, bumukas ang kanyang mga mata at nakita niya ang tatlong diwata na nakatingin sa kanya. Hindi ito ang katapusan, sabi ng unang diwata. Ito ay simula pa lamang, dagdag ng ikalawa. At ang iyong buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Wika ng ikatlo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. At sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tatlong diwata at bakit siya ang kanilang pinili? Nagising ang sundalo sa isang lugar na hindi niya maipaliwanag kung panaginip ba o realidad. Ang unang bagay na kanyang napansin ay ang liwanag. Hindi ito masakit sa mata, kundi banayad at parang yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Ang kisame sa itaas niya ay tila gawa sa mga dahon at sanga, ngunit may kumikislap na mga sinag na dumaraan dito na para bang ang araw mismo ay pumapasok sa loob ng isang lihim na santuwaryo. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan. Wala na ang matinding sakit. Ang sugat na dati halos kumitil sa kanyang buhay ay tila nawala na, parang hindi ito kailanman umiral. Napahawak siya sa kanyang balikat. Naroon pa rin ang bakas ng sugat, ngunit ito'y sarado na at wala ng kirot. Gising ka na. Napalingon siya sa tinig. Sa di kalayuan, nakatayo ang tatlong diwata. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang kanilang anyo. Hindi na sila basta mga nilalang na may liwanag. Sila ay tila bahagi ng kalikasan mismo. Ang unang diwata ay nakasuot ng kasuotang tila hinabi mula sa sinag ng araw. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init at pag-asa. Ang ikalawa naman ay tila anyo ng buwan, mapayapa, tahimik at may dalang kakaibang karunungan. At ang ikatlo ay parang apoy, hindi nakakatakot kundi matapang at matibay,
na tila handang harapin ang anumang panganib. Nasaan ako? Tanong ng sundalo. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang tinig. Ikaw ay nasa aming pok, sagot ng ikalawang diwata. Isang lugar na hindi basta naaabot ng mga tao. Isang santuwaryo, dagdag ng una, kung saan ang mga sugatan ay maaaring pagalingin kung sila'y karapat-dapat. Napakunot ang noo ng sundalo. Karapat-dapat? Ulit niya. Lumapit ang ikatlong diwata. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit hindi malamig. Hindi lahat ng tao ay inililigtas, sabi niya. May mga sugat na dapat tapusin at may mga buhay na dapat hayaang magwakas. Napatahimik ang sundalo. Bakit? Ninyo ako iniligtas? Muli niyang tanong, ngunit ngayon ay may halong pag-aalinlangan. Sandaling nagkatinginan ang tatlong diwata na tila may hindi sinasabing kasunduan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita ang unang diwata. Ikaw ay may puso na hindi pa nadudungisan ng kadiliman. Ngunit ikaw ay nakaranas ng digmaan, dagdag ng ikalawa. At ang digmaan ay laging may kapalit. Sa loob mo, wika ng ikatlo, may laban pang hindi mo nauunawaan. Napabuntong hininga ang sundalo. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Ang labanan, ang kanyang mga kasamahan, ang mga sigaw, ang takot, at ang mga desisyong kailangan niyang gawin upang mabuhay. Hindi ako bayani, mahina niyang sabi. May mga bagay akong ginawa na hindi ko ipinagmamalaki. Lumapit ang ikalawang diwata at tumingin sa kanyang mga mata. Walang taong walang bahid, sabi niya. Ang tanong ay hindi kung ikaw ay nagkamali, kundi kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Napayuko ang sundalo. May pagkakataon pa ba akong itama ang lahat? May pagkakataon, sagot ng unang diwata. Ngunit may kapalit. Napatingin siya sa kanila. Ano ang kapalit? Ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat. Ang liwanag ay bahagyang nagbago. Hindi na ito kasing lambot ng kanina. Ang ikatlong diwata ang sumagot. Ang buhay na ibinalik sa iyo ay hindi naganap na sa iyo. Nanlaki ang mata ng sundalo. Ano ang ibig sabihin yon? Ikaw ay ngayon nakatali sa aming mundo. Paliwanag ng ikalawa. May mga bagay kang makikita na hindi kayang makita ng iba. At may mga tungkulin kang hindi mo maaaring takasan, dagdag ng una. Anong tungkulin? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Lumapit ang ikatlong diwata at inilapit ang kanyang kamay sa dibdib ng sundalo. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na kanyang naramdaman. Parang may enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan. May paparating na kadiliman, sabi nito. Isang puwersa na hindi lamang sumisira ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Matagal na naming binabantayan iyon, dagdag ng ikalawa. Ngunit ngayon, ito ay lumalakas. At ikaw, wika ng una, ay magiging bahagi ng laban na iyon. Napaatras ang sundalo. Ako? Isa lang akong tao. Hindi na, mariing sagot ng ikatlo. Natahimik ang paligid. Ang sundalo ay napatingin sa kanyang mga kamay. Tila pareho pa rin, ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko ito pinili, mahina niyang sabi. Hindi rin namin pinili ang aming tungkulin, sagot ng ikalawa. Ngunit tinanggap namin ito. Ang tanong, sabi ng unang diwata, ay kung handa ka bang tanggapin ang iyo. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa loob ng sundalo ay may dalawang tinig na naglalaban. Ang isa ay nagsasabing tumakbo, bumalik sa dati niyang buhay, kalimutan ang lahat. Ang isa naman ay nagsasabing may dahilan kung bakit siya narito. Unti-unti siyang tumayo,
Sa kabila ng lahat, hindi na siya mahina. Kung tatanggapin ko ito, sabi niya, may babalikan pa ba ako? Sandaling tumahimik ang tatlong diwata. Pagkatapos ay nagsalita ang ikalawa. May mga bagay kang maiiwan. At may mga bagay kang hindi na mababalikan, dagdag ng una. Ngunit, wika ng ikatlo, maaari kang maging dahilan upang may iba pang makabalik. Napapikit ang sundalo. Isang malalim na paghinga. Pagmulat niya, may kakaibang katatagan na sa kanyang mga mata. Ano ang kailangan kong gawin? Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti ang tatlong diwata. Maghanda, sabi ng una. Matuto, dagdag ng ikalawa. At harapin, wika ng ikatlo. Ang katotohanang ikaw ay bahagi na ng isang mundong hindi mo kailanman inakala. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang umihip sa santuwaryo. Ang liwanag ay kumislap. At sa di kalayuan, isang anino ang gumalaw. Isang presensya na hindi nila inaasahan. Napatingin ang tatlong diwata sa iisang direksyon. Hindi pa siya dapat makarating dito. Bulong ng ikalawa. Nanlaki ang mata ng ikatlo. Nahanap na niya tayo. Naramdaman ng sundalo ang biglang pagbigat ng hangin. At sa unang pagkakataon, kahit wala na siyang sugat, nakaramdam siya ng tunay na takot. Biglang nagbago ang katahimikan ng santuwaryo. Ang hangin na dati banayad ay naging mabigat. Ang liwanag na nakapaligid sa kanila ay tila kumupas, na para bang may unti-unting kumakain dito. Ang mga dahon sa itaas ay hindi na sumasayaw sa hangin, tila sila'y natigil, nagmamasid sa isang panganib na papalapit. Naramdaman iyon ng sundalo. Hindi niya makita, ngunit alam niyang may naroroon. Manatili ka sa likod namin, maring utos ng ikatlong diwata, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dilim sa pagitan ng mga puno. Agad namang kumilos ang unang diwata. Inilagay ang kanyang sarili sa kaliwa, habang ang ikalawa ay bahagyang umatras. Ngunit ang kanyang presensya ay tila lumawak, parang isang kalmadong dagat na handang sumalo sa anumang unos. Ano iyon? Tanong ng sundalo. Pilit pinipigil ang kaba sa kanyang tinig. Hindi pa namin tiyak, sagot ng ikalawa. Ngunit alam namin na hindi ito dapat narito. Isang malamig na hangin ang biglang dumaan. Kasunod nito, isang mahina ngunit malinaw na tunog, parang yabag ngunit hindi tao. Mabagal. Sinusukat ang bawat hakbang. Papunta sa kanila. Unti-unting umitim ang paligid sa direksyong pinagmumulan ng tunog. Ang liwanag ng santuwaryo ay tila umatras, na parang takot na mahawa ng kung anumang papalapit. At mula sa dilim, may lumitaw na anyo. Isang figura na balot ng anino. Hindi ganap na tao, ngunit hindi ring ganap na halimaw. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago. Minsan malinaw, minsan parang usok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maputlang liwanag, ngunit walang buhay. Huminto ito sa ilang hakbang mula sa kanila. At nagsalita, "Matagal ko kayong hinanap." Ang boses nito ay malamig, parang galing sa kailaliman ng lupa. Napahigpit ang hawak ng sundalo sa kanyang sarili. Paano siya nakapasok? Bulong ng unang diwata. May gumabay sa kanya. Sagot ng ikatlo, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Napatingin ang aninong nilalang sa sundalo. At ikaw, sabi nito, bahagyang yumuko ang ulo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Nanlaki ang mata ng sundalo. Ako?
Lumapit pa ng isang hakbang ang nilalang. Amoy ko ang liwanag sa loob mo, sabi nito. Isang bagay na hindi dapat mapunta sa isang mortal. Agad na humarang ang ikatlong diwata. Hindi mo siya makukuha, mariin niyang sabi. Ngunit ang nilalang ay bahagyang natawa. Isang tunog na walang saya. Hindi pa, sagot nito. Ngunit darating ang oras. Sa sandaling iyon, itinaas ng unang diwata ang kanyang kamay at isang maliwanag na liwanag ang sumiklab mula rito. Umalis ka sa lugar na ito, utos niya. Sumiklab ang liwanag patungo sa nilalang. Ngunit sa halip na masaktan, ang anino ay tila naghiwalay, parang usok na tinamaan ng hangin, at muling nagtipon sa kabilang panig. Hindi na sapat ang inyong kapangyarihan, malamig nitong sabi. Lumalaki na ang kadiliman. Agad namang kumilos ang ikalawang diwata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang buong santuwaryo ay tila umayon sa kanyang presensya. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang hangin ay umikot. At hindi mo pa rin nauunawaan, sabi niya, na hindi ka kabilang dito. Sa isang iglap, isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat mula sa kanya. Hindi maliwanag, kundi tahimik ngunit makapangyarihan. Tinamaan nito ang anino. Sa pagkakataong iyon, napaatras ang nilalang. Sa unang pagkakataon, tila naapektuhan ito. Ngunit hindi pa rin ito tuluyang nawala. Sa halip, tumingin itong muli sa sundalo. Makikita pa kita, sabi nito. At sa susunod, wala na sila upang protektahan ka. Unti-unti itong naglaho, parang tinangay ng hangin. At kasabay nito, bumalik ang liwanag. Ang hangin ay muling naging banayad. Ang kagubatan ay muling huminga. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay nanatili. Matagal na katahimikan ang sumunod. Hindi ito maganda, mahina ngunit seryosong sabi ng ikatlong diwata. Ano iyon? Tanong ng sundalo, halatang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Isang tagasunod ng kadiliman, sagot ng ikalawa. Isa sa mga nilalang na unti-unting bumabalik sa mundo. Akala namin matagal na silang nawala, dagdag ng una. Napatingin ang sundalo sa kanyang mga kamay. Dahil ba ito sa akin? Nagkatinginan ng tatlong diwata. Hindi lamang dahil sa iyo, sagot ng ikalawa. Ngunit ikaw ay naging susi. Ang liwanag na ibinigay namin sa iyo, paliwanag ng una, ay nakatawag ng pansin. At ngayon, dugtong ng ikatlo, hindi ka na lamang bahagi ng laban. Ikaw ay isa ng target. Napalunok ang sundalo. Anong ibig sabihin nito para sa akin? Lumapit ang unang diwata at tumingin sa kanya ng diretso. Ibig sabihin, wala ka ng ligtas na lugar. Ang mga salitang iyon ay bumigat sa hangin. Ngunit bago pa makapagsalita ang sundalo, muling nagsalita ang ikalawang diwata. Kailangan nating bilisan. Hindi na sapat ang pagpapagaling lamang, sabi ng ikatlo. Kailangan siyang ihanda, dagdag ng una. Napatingin ang sundalo sa kanila. Ihanda para saan? Ang tatlong diwata ay tumingin sa kanya nang may iisang layunin. Para sa digmaan na hindi pa nagsisimula, sabay nilang sinabi. At sa sandaling iyon, naunawaan ng sundalo na ang kanyang pagbabalik sa buhay ay hindi isang himala lamang. Ito ay isang paanyaya sa isang laban na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa anumang digmaang kanyang naranasan. Hindi na muling bumalik ang dating katahimikan ng santuwaryo.
Bagamat muling naging maliwanag ang paligid, may bakas na ng pangamba sa hangin, isang pakiramdam na hindi na mawawala. Ang mga diwata ay hindi na tulad ng kanina. Ang kanilang mga kilos ay mas mabilis, mas maingat, at tila may hinahabol na oras. Simula ngayon, sabi ng ikatlong diwata, hindi ka na lamang isang iniligtas, ikaw ay isang sinasanay. Ang sundalo ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na bahagi ng santuwaryo. Ang lupa sa ilalim niya ay tila buhay, banayad na kumikislap na parang may enerhiyang dumadaloy dito. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Lumapit ang ikalawang diwata. Una, sabi niya, kailangan mong maunawaan kung ano ang nasa loob mo. Hindi sapat na alam mo na may kapangyarihan ka, dagdag ng una. Kailangan mong maramdaman, makontrol, at gamitin ito. Ang ikatlong diwata ay tumayo sa kanyang harapan. At kung hindi mo magagawa, malamig niyang sabi, mamamatay ka. Hindi ito banta, ito ay katotohanan. Napahigpit ang kamao ng sundalo. Handa ako, sabi niya, bagamat may bakas ng kaba sa kanyang tinig. Hindi sapat ang pagiging handa, sagot ng ikatlong diwata. Kailangan mong maging matatag. Itinaas ng unang diwata ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang maliwanag na santuwaryo ay nawala. Napunta ang sundalo sa isang madilim na lugar. Walang puno, walang liwanag, walang hangin. Parang siya ay nasa loob ng isang walang katapusang anino. Ano ito? Sigaw niya. Ito ang iyong sarili, sagot ng tinig ng ikalawang diwata na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ang lugar kung saan nagtatago ang iyong takot. Biglang may lumitaw sa harapan niya. Isang anyo. Ito ay siya. Ngunit iba. Ang anyong iyon ay duguan, marumi, at ang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Hindi mo sila nailigtas, sabi ng anino niya. Ang boses ay mabigat at puno ng paninisi. Napaatras ang sundalo. Ano ka? Tanong niya. Ako ang katotohanan mo, sagot nito. Ang mga desisyong ginawa mo, ang mga buhay na nawala dahil sa iyo. Sunod-sunod na mga alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Mga kasamahang bumagsak, mga inosenteng nadamay, mga sandaling pinili niyang iligtas ang sarili kaysa sa iba. Huwag! Bulong niya napapikit. Ngunit hindi tumigil ang anino. Ikaw ay sundalo, sabi nito. Ngunit hindi ka bayani. Bigla itong sumugod. Napaatras ang sundalo, ngunit wala siyang mapuntahan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang muli ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihang ibinigay ng mga diwata. Harapin mo ito, sabi ng tinig ng unang diwata. Huwag mong takasan, dagdag ng ikalawa. Talunin mo, mariing utos ng ikatlo. Huminga ng malalim ang sundalo. Tumingin siya sa kanyang anino. Hindi na siya umatras. Ako ay nagkamali, sabi niya. Nanginginig ngunit matatag ang tinig. Huminto ang anino. Ngunit hindi ibig sabihin noon na tapos na ako, dugtong niya. Unti-unti, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang liwanag ay muling lumitaw, mahina sa simula, ngunit lumalakas. Hindi ko mababago ang nakaraan, sabi niya, pero kaya kong baguhin ang susunod. Sumiklab ang liwanag. Tinamaan nito ang anino. Sa pagkakataong iyon, hindi ito umatras, sa halip, unti-unti itong naglaho. Hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. At sa isang iglap, bumalik ang santuwaryo. Ang sundalo ay napaluhod,
hingal na hingal. Ngunit buhay. At iyon, sabi ng ikalawang diwata, ang unang hakbang. Lumapit ang unang diwata at tinulungan siyang tumayo. Hindi mo kailangang maging perpekto, sabi niya. Kailangan mo lamang maging totoo. Ang ikatlong diwata ay nakatingin sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang paggalang sa kanyang mga mata. Hindi ka mahina, sabi niya, ngunit hindi ka pa rin handa. Napabuntong hininga ang sundalo. Anong susunod? Nagkatinginan ang tatlong diwata. Ngayon, sabi ng una, matututo kang lumaban. Hindi lamang gamit ang katawan, dagdag ng ikalawa, kundi gamit ang kapangyarihan na nasa loob mo, pagtatapos ng ikatlo. Ngunit bago pa sila makapagsimula, isang malakas na ugong ang umalingaungaw sa buong santuwaryo. Ang liwanag ay muling kumislap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagmumula sa kanila. Napatingin ang tatlong diwata sa kalangitan. Hindi ito maaari. Bulong ng ikalawa. Nanigas ang ikatlo. Hindi siya nag-iisa. Napalingon ang sundalo. Sa itaas, may mga anino na gumagalaw. Marami. At papalapit. Ang kalangitan sa ibabaw ng santuwaryo ay unti-unting nabalot ng anino. Hindi ito tulad ng karaniwang dilim ng gabi. Ito ay buhay, gumagalaw, dumadaloy, at tila may sariling kalooban. Ang liwanag na kanina'y nagbibigay ng kapanatagan ay ngayon ay tila nakikipaglaban upang manatili. Dumating na sila, mahina ngunit mabigat na sabi ng ikalawang diwata. Mas maaga kaysa sa inaasahan, dagdag ng una, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalapit na panganib. Ang ikatlong diwata ay humakbang pasulong. Ang kanyang anyo ay tila nagliliyab sa isang hindi nakikitang apoy. Hindi na natin ito maiiwasan, sabi niya. Ito na ang simula. Napatingin ang sundalo sa langit. Ang mga aninong kanina'y malayo ay ngayon ay malinaw na. Mga nilalang na tila binuo mula sa kadiliman. Ang kanilang mga anyo ay hindi tiyak. Minsan parang tao, minsan parang hayop, ngunit ang kanilang presensya ay iisa, puro poot. Mga nilalang ng kadiliman, sabi ng ikalawang diwata. Mga tagasunod ng puwersang nais sumira sa balanse. Bakit sila narito? Tanong ng sundalo. Dahil sa iyo, diretsong sagot ng ikatlo. Hindi na siya nagulat. Sa halip, huminga siya ng malalim. Kung ganoon, hindi na ako aatras. Napatingin sa kanya ang tatlong diwata. Sa pagkakataong iyon, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging determinasyon. Makinig ka, sabi ng unang diwata, lumapit sa kanya. Hindi ka paganap na sanay, ngunit kailangan mong gamitin ang liwanag sa loob mo. Paano? Tanong niya. Ipikit mo ang iyong mga mata, sabi ng ikalawa, at damhin mo ito. Sa kabila ng paparating na panganib, ginawa niya ang sinabi. Ipinihit niya ang kanyang sarili mula sa takot, at pinakinggan ang kanyang loob. Sa una, wala siyang maramdaman. Ngunit unti-unti, may init. Isang banayad na liwanag na tila nagmumula sa kanyang dibdib. Palakasin mo ito, sabi ng ikatlo. Biglang, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Isa sa mga nilalang ang bumagsak mula sa langit, diretsong sumugod sa kanila. Agad na kumilos ang unang diwata. Isang sinag ng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang kamay. Tinamaan ang nilalang at ito'y napaurong. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sunod-sunod na bumagsak ang iba. Ang santuwaryo ay napuno ng kadiliman.
Ngayon, sigaw ng ikalawang diwata. Dahan-dahang iminulat ng sundalo ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita niya ang mundo ng iba. Ang bawat bagay ay may liwanag. Ang bawat nilalang ng kadiliman ay may bitak, mga lugar kung saan sila mahina. Gamitin mo ito, utos ng ikatlo. Itinaas ng sundalo ang kanyang kamay. Sa una, wala. Ngunit naalala niya ang kanyang sinabi sa sarili. Hindi pa ako tapos. At doon, sumiklab ang liwanag. Hindi ito kasing lakas ng sa mga diwata, ngunit sapat upang tumama sa isa sa mga nilalang. Ang nilalang ay napahinto. At sa isang iglap, ito'y naglaho. Napatingin ang sundalo sa kanyang kamay, nagulat. Nagawa ko! Ngunit hindi pa tapos. Mas marami pang nilalang ang sumugod. Ang santuwaryo ay naging larangan ng labanan. Ang unang diwata ay gumagalaw na parang sinag ng araw. Mabilis, maliwanag, at mapanupil sa dilim. Ang ikalawa ay tila hangin. Hindi agresibo, ngunit ang bawat galaw ay may layunin, pinipigil at binabago ang daloy ng laban. Ang ikatlo ay parang apoy. Direkta, matapang at walang pag-aatubili. At sa gitna nila, ang sundalo. Sa bawat galaw niya, natututo siya. Sa bawat laban, lumalakas siya. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang pagod. Ang liwanag sa loob niya ay hindi pa ganap na matatag. Mag-ingat! Sigaw ng unang diwata. Isang mas malaking nilalang ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi niya ito napansin. Sa isang iglap, siya ay tinamaan at bumagsak sa lupa. Nawalan siya ng hininga. Ang liwanag sa kanyang loob ay kumurap. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit. Hindi pa sapat, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Tumayo ka! Sigaw ng ikatlong diwata habang abala sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi na sumusunod. Sa sandaling iyon, may naalala siya, ang kanyang pamilya, ang pangakong hindi pa niya natutupad, at ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Hinding-hindi, bulong niya. Unti-unti, kumilos ang kanyang kamay. At sa huling lakas na kanyang natitira, sumiklab muli ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Tinamaan nito ang nilalang sa kanyang harapan. At ito'y tuluyang naglaho. Huminga ng malalim ang sundalo. At dahan-dahang tumayo. Sa sandaling iyon, ang natitirang mga nilalang ay tila nag-atubili. At isa-isa, sila ay umatras. Hanggang sa tuluyan silang nawala. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ito ay katahimikan pagkatapos ng laban. Ang sundalo ay nakatayo, hingal na hingal, ngunit matatag. Lumapit ang tatlong diwata. Hindi ka pa ganap na handa, sabi ng ikatlo. Ngunit hindi ka na rin mahina, dagdag ng una. At ngayon, wika ng ikalawa, alam na nila ang iyong lakas. Napatingin ang sundalo sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Sandaling natahimik ang tatlong diwata. Pagkatapos ay nagsalita ang ikatlong diwata. Ibig sabihin, hindi na ito titigil. Ang hangin ay muling dumaan. At sa di kalayuan, isang mas malalim na anino ang gumalaw. Mas tahimik, mas mapanganib, at mas malapit.
Ang katahimikan matapos ang labanan ay hindi nagtagal. Bagamat tila naitaboy nila ang mga nilalang ng kadiliman, ang hangin ay nanatiling mabigat, parang may natitirang presensya na hindi pa tuluyang umaalis. Ang santuwaryo ay muling nagliwanag, ngunit ngayon ay may halong pangamba ang bawat sinag. Ang sundalo ay nakatayo pa rin. Pilit pinapakalma ang kanyang paghinga. Ramdam niya ang pagod, hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi. Lumapit ang ikalawang diwata, ang kanyang mukha ay seryoso. Tama ka, sagot niya. Ang mga dumating kanina ay mga tagasunod lamang. Napatingin ang sundalo. Ibig mong sabihin, may mas malakas pa? Hindi agad sumagot ang tatlong diwata. Sa halip, sabay-sabay silang tumingin sa isang direksyon. Sa bahagi ng kagubatan na mas madilim kaysa sa iba. At doon, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang marinig ng lahat. Sapat na ang inyong paglalaro. Ang hangin ay tila tumigil. Ang liwanag ay bahagyang kumupas. At mula sa lilim, unti-unting lumitaw ang parehong aninong nilalang na nakita ng sundalo noon. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang anyo nito. Mas matatag, mas totoo. Akala ko ba'y umatras ka na, sabi ng ikatlong diwata, ang kanyang tinig ay matigas. Ngunit ang nilalang ay ngumiti, isang ngiti na walang init. Umatras lamang ako upang pagmasdan, sagot nito. At ngayon, sigurado na ako. Sigurado sa ano? Tanong ng sundalo, kahit may kaba. Unti-unting lumapit ang nilalang. Na siya ang susi, sabi nito habang nakatingin sa sundalo. At hindi ko na siya hahayaan na manatili sa inyo. Agad na humarang ang unang diwata. Hinding-hindi, mariin niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umatras ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay. At ang paligid ay biglang nagbago. Ang santuwaryo ay tila nabalot ng anino. Ang liwanag ay nahirapang manatili. Hindi ninyo ako kayang itaboy muli, sabi nito. Dahil hindi na ako nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman ng sundalo ang kakaibang presyon. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano? Ito? Hirap niyang tanong. Lumapit ang ikalawang diwata. May koneksyon na siya sa'yo, sabi niya, may halong pag-aalala. Nararamdaman ka niya. Hindi lamang nararamdaman, dugtong ng nilalang. Unti-unti na kitang nauunawaan. Nanlaki ang mata ng sundalo. Paano? Ngumiti ang anino. Dahil may bahagi ka na sa akin, sabi nito. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. At sa isang iglap, may mga alaala na hindi kanya ang pumasok sa kanyang isipan. Kadidiliman, pagkawasak. Mga nilalang na unti-unting kumakain ng liwanag ng mundo. Napaluhod siya. Huwag kang sumuko, sigaw ng unang diwata. Ngunit ang tinig ng anino ay mas malakas sa kanyang isipan. Pagod ka na, bulong nito. Ibigay mo na lamang ang sarili mo. Nararamdaman ko ang iyong takot, ang iyong pagsisisi, ang iyong galit. Lahat ng iyon ay sa akin. Tumigil ka, sigaw ng sundalo. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawawala. Sa sandaling iyon, lumapit ang ikatlong diwata at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng sundalo. Makinig ka sa akin, sabi niya.
Matatag ang tinig, hindi kanya pag-aari. Kasunod nito, inilapit ng ikalawang diwata ang kanyang kamay sa dibdib ng sundalo. At hindi ka nag-iisa, dagdag niya. Ang unang diwata ay tumayo sa harapan niya. At hindi ka mahina. Sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman ng liwanag. Mas malinaw. Mas matatag. Hindi mo ako makukuha, mahina ngunit buo niyang sabi. Napahinto ang anino. At sa unang pagkakataon, tila nagbago ang ekspresyon nito. Ganito ba? Bulong nito. Unti-unti, umatras ito. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi ito napaurong. Kusang loob itong lumayo. Mas lalo kang naging kawili-wili, sabi nito. At sa susunod nating pagkikita, hindi na kita kakausapin. Unti-unti itong naglaho sa dilim. At kasabay nito, bumalik ang liwanag. Ang presyon ay nawala. Ang hangin ay muling gumalaw. Ngunit ang sundalo ay nanatiling nakaluhod. Humihingal. Pagod. Ngunit buhay. Lumapit ang tatlong diwata. Mas mabilis kaysa sa inaasahan, sabi ng ikalawang diwata. Hindi lamang siya naghahanap, dagdag ng una. Pinag-aaralan kanya. At sa susunod, wika ng ikatlo. Lalaban na siya ng buo. Napatingin ang sundalo sa kanila. Ano ba talaga siya? Sandaling natahimik ang tatlong diwata. Pagkatapos ay nagsalita ang ikalawang diwata. Siya ay hindi lamang isang nilalang. Siya ay bahagi ng isang mas malaking puwersa, dagdag ng una. At kung hindi natin siya mapipigilan, pagtatapos ng ikatlo, siya ang magiging simula ng katapusan. Napatahimik ang sundalo. Ngunit sa loob niya, may bagong takot na nabuo. Hindi dahil sa mga nilalang na nakita niya, kundi dahil sa katotohanang ang kalaban ay hindi lamang nasa labas. Ito ay unti-unti nang pumapasok sa kanyang loob. At sa susunod na pagkakataon, baka hindi na niya ito mapigilan. Matapos ang pag-alis ng aninong nilalang, ang santuwaryo ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito kapareho ng dati. Ang bawat dahon, bawat sinag ng liwanag, ay tila may dalang babala. Ang sundalo ay nakaupo sa isang malaking bato, tahimik na nakatanaw sa malayo. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hindi dahil sa sugat, kundi sa katotohanang hindi na niya maikakaila. May bahagi ng kadiliman na nakakapit sa kanya. Iniisip mo pa rin siya. Napalingon siya. Nakatayo sa likuran niya ang ikalawang diwata. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit mapagmasid. Oo, sagot ng sundalo. Hindi ko maintindihan paano siya nakakapasok sa isipan ko. Dahan-dahang lumapit ang diwata at tumabi sa kanya. Dahil may koneksyon na kayo, paliwanag niya. Ang liwanag na nasa iyo at ang kadiliman na nasa kanya ay tila dalawang puwersang naghahanap ng isa't isa. Napayuko ang sundalo. Kung ganoon, ako mismo ang dahilan kung bakit siya lumalakas. Hindi, sagot ng diwata. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nahahayag. Natahimik siya. May malaking pagkakaiba ang dalawang iyon at naramdaman niya iyon. May paraan ba para maputol ito? Tanong niya. Bago pa sumagot ang diwata, dumating ang dalawa pa. May paraan, sabi ng unang diwata. Ngunit hindi ito madali, dagdag ng ikatlo. Tumayo ang sundalo. Sabihin ninyo sa akin. Nagkatinginan ang tatlong diwata, tila nagkakasundo sa isang desisyon. May isang lugar, sabi ng ikalawa.
Isang sinaunang bahagi ng mundong ito na matagal nang hindi naaabot ng mga tao. Ang pusod ng liwanag, dugtong ng una. Doon unang ipinanganak ang kapangyarihang ibinigay namin sa iyo, sabi ng ikatlo. Napakunot ang noo ng sundalo. At ano ang gagawin ko doon? Lumapit ang unang diwata. Doon mo malalaman kung ano ka na ngayon, sabi niya. At kung ano ang maaari mong maging, dagdag ng ikalawa. Ngunit higit sa lahat, wika ng ikatlo, doon mo haharapin ang pinakamalalim mong bahagi. Napahinga ng malalim ang sundalo. Mas malalim pa sa nakita ko kanina. Tahimik na tumango ang tatlong diwata. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanilang sinabi. Kung mabigo ako? Tanong niya. Ang ikatlong diwata ang sumagot. Hindi ka na babalik. Walang paligoy-ligoy. Walang pag-asa na inilagay sa salita. Katotohanan lamang. Ngunit sa kabila nito, hindi umatras ang sundalo. Kung iyon ang kailangan, sabi niya, gagawin ko. Sa unang pagkakataon, ang unang diwata ay ngumiti ng malinaw. Hindi ka namin pipilitin, sabi niya, ngunit pinili mong lumaban. Hindi para sa amin, dagdag ng ikalawa. Kundi para sa sarili mo, pagtatapos ng ikatlo. Sa sandaling iyon, ang lupa sa kanilang paligid ay bahagyang kumislap. Isang landas ang unti-unting lumitaw, isang daan na tila gawa sa liwanag at ugat ng mga puno na papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang daan patungo sa pusod ng liwanag, sabi ng ikalawa. Napatingin ang sundalo rito. Sa kabila ng liwanag, may kakaibang pakiramdam ang landas. Tila ito ay parehong ligtas at mapanganib. Hindi ka namin maaaring samahan sa loob, sabi ng unang diwata. Bakit? Tanong niya. Dahil ang pagsubok na iyon, sagot ng ikatlo, ay para lamang sa iyo. Napalunok siya. Gaano katagal? Walang oras sa lugar na iyon, sagot ng ikalawa. Maaaring sandali lamang o isang habang buhay. Tahimik siyang tumango. Wala nang ibang tanong. Wala nang ibang pagdududa. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa landas. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, tumigil siya. At kung hindi ako makabalik? Tanong niya, hindi lumilingon. Sandaling natahimik ang tatlong diwata. Pagkatapos ay nagsalita ang unang diwata. Kung hindi ka makabalik, sabi niya, ibig sabihin, natagpuan mo na ang iyong wakas. At kung makabalik ka, dagdag ng ikalawa, hindi ka na ang dati mong sarili. At ang ikatlo ang nagwakas. Kundi isang bagay na mas higit pa. Isang malalim na paghinga. At sa wakas, pumasok ang sundalo sa landas. Sa sandaling iyon, naglaho ang kanyang anyo sa liwanag. At ang santuwaryo ay muling natahimik. Ngunit malayo sa kanilang paningin. Sa pinakailalim ng kadiliman. Ang aninong nilalang ay muling nagpakita. At ngayon bulong nito, titingnan natin kung alin ang mas malakas. Ang liwanag o ang dilim sa kanyang puso. Sa sandaling tinahak ng sundalo ang landas, naglaho ang lahat ng kanyang nakikita. Wala ng kagubatan. Wala ng santuwaryo. Wala ng mga diwata. Sa halip, siya ay napunta sa isang lugar na tila walang hanggan. Isang malawak na espasyo na nababalot ng maliwanag, ngunit tahimik na liwanag. Walang lupa, walang langit, ngunit siya ay nakatayo. Nag-iisa. Oo nga, mahina niyang bulong. Ito na siguro iyon.
Ang kanyang boses ay tila nawawala sa hangin na parang ang lugar mismo ay hindi tumatanggap ng tunog. Dahan-dahan siyang humakbang. Sa bawat hakbang, may mga liwanag na kumikislap sa ilalim ng kanyang paa, parang tumutugon ang lugar sa kanyang presensya. Pusod ng liwanag, sambit niya. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Hindi ito payapa. Ito ay mapagmasid. Parang may naghihintay. Biglang, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Dumating ka na. Napalingon siya ngunit walang tao. Humarap ka. Sa isang iglap nagbago ang paligid. Sa kanyang harapan may lumitaw na anyo. Isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay maliwanag ngunit malalim. Tila naglalaman ng maraming taon ng karanasan at lihim. Sino ka? Tanong ng sundalo. Isang tagapagbantay, sagot ng matanda. Isa sa mga nauna sa iyo. Napakunot ang noo ng sundalo. Nauna? Tumango ang matanda. Hindi ikaw ang unang tao na dinala dito, sabi niya. At hindi ka rin ang unang binigyan ng liwanag. Nasaan sila ngayon? Tanong niya. Sandaling natahimik ang matanda. Ang ilan ay naging bahagi ng liwanag, sagot niya. Ang iba ay naging bahagi ng dilim. Nanlamig ang pakiramdam ng sundalo. Paano ko malalaman kung alin ang mangyayari sa akin? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Hindi mo malalaman, sabi niya. Kailangan mong piliin. Piliin? Paano? Sa sandaling iyon, itinaas ng matanda ang kanyang kamay. At biglang, nagbago ang paligid. Ang liwanag ay nahati sa dalawa. Sa kaliwa, isang mundo na maliwanag, puno ng katahimikan at kaayusan. Sa kanan, isang mundo na madilim, ngunit makapangyarihan, puno ng lakas at walang hangganang puwersa. Ang liwanag, sabi ng matanda, ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang dilim, dagdag niya, ay nangangako ng kapangyarihan. Napatingin ang sundalo sa dalawang panig. Kung pipiliin ko ang liwanag, ano ang mawawala sa akin? Marami, sagot ng matanda. Ang iyong dating buhay, ang iyong kalayaan, ang iyong sarili. At kung dilim, makukuha mo ang lahat ng iyon at higit pa. Napapikit ang sundalo. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ngunit bago pa siya makapili, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Makinig ka sa akin. Napadilat siya. Ang tinig ay hindi galing sa matanda. Ito ay galing sa loob niya. At kasabay nito, lumitaw ang anino. Ang parehong nilalang. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas matatag, at mas malapit. Hindi mo kailangang magdusa, sabi nito. Sumama ka sa akin. Napatingin ang matanda sa nilalang. Hindi ka dapat narito, mariin niyang sabi. Ngunit ang anino ay ngumiti. Hindi mo na ako mapipigilan, sagot nito. Dahil bahagi na siya ng akin. Napahawak ang sundalo sa kanyang ulo. Ang dalawang tinig ay naglalaban sa kanyang isipan. Pumili ka, sabi ng matanda. Sumama ka sa akin, bulong ng anino. Ang liwanag at dilim ay parehong lumalakas. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog. Hindi, bulong niya. Hindi ako magiging alipin. Unti-unti, ibinaba niya ang kanyang mga kamay. At tumingin siya sa harapan. Hindi sa liwanag. Hindi sa dilim. Kundi sa sarili niya. Ako ang pipili kung sino ako, sabi niya,
Ngayon ay matatag ang tinig. Sa sandaling iyon, naglaho ang dalawang mundo. Nawala ang matanda. Nawala ang anino. At ang natira ay siya. At isang maliit na liwanag sa kanyang dibdib. Mas maliwanag kaysa dati. Mas matatag. At hindi na nag-aalinlangan. Biglang, isang malakas na sinag ang sumiklab mula sa kanya. Ang buong espasyo ay napuno ng liwanag. At sa gitna nito, isang tinig ang nagsalita. Tinanggap mo ang iyong sarili. Hindi liwanag, hindi dilim, kundi balanse. Unti-unting naglaho ang lugar. At sa susunod na sandali, muling lumitaw ang sundalo sa santuaryo. Ngunit may kakaiba na. Ang kanyang presensya ay nagbago. Mas tahimik, mas malalim, at mas makapangyarihan. Napatingin sa kanya ang tatlong diwata at sa kanilang mga mata may halong gulat at paggalang. Hindi niya pinili ang liwanag, bulong ng ikalawa. At hindi rin ang dilim, dagdag ng una. Ang ikatlong diwata ay dahan-dahang ngumiti. Kundi isang bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Napatingin ang sundalo sa kanyang mga kamay. Hindi na ito basta liwanag. May halo na itong kakaibang enerhiya. Parang liwanag at anino na nagkakasundo. Ano? Na ako ngayon? Tanong niya. Tahimik na sumagot ang ikatlong diwata. Ikaw ay naging tulay. At sa malayo, ang aninong nilalang ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ngumiti. Sa halip, ito ay nagalit. Ang hangin sa santuwaryo ay nagbago. Hindi na ito basta payapa. Ito ay puno ng enerhiya na tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang liwanag sa paligid ay mas malinaw, ngunit may kakaibang lalim na parang tumutugon sa presensya ng sundalo. Nakatayo siya sa gitna ng santuwaryo. Tahimik. Ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning, hindi lamang pag-asa, kundi pagkaunawa. Ang kanyang paghinga ay maayos, ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang presensya ay tila may bigat na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Lumapit ang tatlong diwata. Sa unang pagkakataon, hindi sila agad nagsalita. Pinagmasdan lamang nila siya. At ngayon, sabi ng unang diwata, marahan, nakikita na namin. Napatingin ang sundalo sa kanya. Ano ang nakikita ninyo? Hindi na lamang isang sundalo, sagot ng ikalawa, kundi isang nilalang na may kakayahang magdala ng balanse. Ang ikatlong diwata ay tumango. Ngunit ang balanse, sabi niya, ay hindi kapayapaan. Napakunot ang noo ng sundalo. Ibig mong sabihin, mas mapanganib ito? Mas mahirap, sagot ng ikatlo. Dahil ikaw ang magiging pagitan ng dalawang puwersa. Bago pa siya makapagtanong, isang malakas na ugong ang muling umalingaw-ngaw sa buong santuwaryo. Ngunit ngayon, hindi ito mula sa malayo. Ito ay narito. Agad na nagbago ang ekspresyon ng tatlong diwata. Dumating na siya, sabi ng ikalawa. Ang liwanag ay kumislap. At mula sa harapan nila, unti-unting nabuo ang anino, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang anyo nito ay mas malinaw, parang isang tao na nababalot ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang malamig na apoy at ang kanyang presensya ay sapat upang pabigatin ang hangin.
Hindi na ako magtatago, sabi nito. Ang boses nito ay mas malalim, mas malinaw, mas totoo. Lumapit ito ng ilang hakbang. At ikaw, sabi nito, nakatingin sa sundalo, ay nagbago. Hindi sumagot ang sundalo. Sa halip, pinagmasdan niya ang nilalang. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Kilala kita, sabi ng sundalo. Bahagyang ngumiti ang anino. At ako'y bahagi mo, sagot nito. Umiling ang sundalo. Hindi, sabi niya, bahagi ka lamang ng pagpipilian ko. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti ng nilalang. Hindi mo pa rin nauunawaan, malamig nitong sabi. Hindi ito simpleng pagpili. Hindi rin ito simpleng laban, sagot ng sundalo. Biglang, sumiklab ang enerhiya sa pagitan nila. Ang liwanag at dilim ay tila nagbanggaan. Napaatras ang tatlong diwata. Hindi ito tulad ng dati, sabi ng ikalawa. Mas malakas na siya, dagdag ng una. At hindi na siya nag-iisa, wika ng ikatlo. Sa likod ng anino, may mga anyo na muling lumilitaw. Mas marami, mas madilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila agad sumugod. Para silang naghihintay, nagbabantay. Tingnan mo, sabi ng anino, ito ang mundong darating. Sa isang iglap, ipinakita nito ang isang tanawin. Isang mundo na nababalot ng dilim, mga lungsod na wasak, mga tao na nawawala sa anino. At ikaw, sabi nito, ay maaaring maging bahagi nito o maging dahilan ng pagtigil nito. Napahigpit ang kamao ng sundalo. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Talaga ba? Tanong ng anino. Kaya mo bang labanan ang lahat ng ito? Hindi agad sumagot ang sundalo. Sa halip, pumikit siya sandali at naramdaman ang nasa loob niya. Ang liwanag, ang dilim, at ang balanse sa pagitan. Pagmulat niya, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangang labanan ang lahat, sabi niya. Isa ka lang ang kailangan kong harapin. Sa isang iglap, kumilos siya. Mas mabilis kaysa dati. Mas malinaw. Mas kontrolado. Sumiklab ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Hindi lamang liwanag, hindi lamang dilim, kundi isang bagong anyo ng kapangyarihan. Tinamaan nito ang anino. At sa unang pagkakataon, napaatras ito. Nanlaki ang mata ng tatlong diwata. Hindi niya tinataboy. Bulong ng ikalawa. Pinipigil niya, dagdag ng una. Binabalanse niya, wika ng ikatlo. Ngunit hindi pa tapos. Ang anino ay muling bumawi. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay mapanganib, sabi nito. Bigla itong sumugod. At sa pagkakataong iyon, nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Ang santuwaryo ay muling naging larangan ng labanan. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito laban ng liwanag laban sa dilim. Ito ay laban ng dalawang puwersang parehong may kakayahang baguhin ang mundo. At sa gitna nito, ang sundalo, isang tao, ngunit hindi na lamang tao. At sa bawat sandali, ang kanyang desisyon ang magtatakda kung ang mundo ay mananatiling buo o tuluyang mawawasak. Ang banggaan ng kanilang kapangyarihan ay umalingaw-ngaw sa buong santuwaryo. Ang lupa ay bahagyang yumanig, ang liwanag ay kumislap,
At ang hangin ay tila nagkaroon ng sariling galaw, umiikot sa paligid nila na parang saksi sa isang labanan na higit pa sa karaniwan. Sa gitna ng puwersang iyon, nakatayo ang sundalo. Hindi na siya tulad ng dating sugatang lalaki na gumagapang sa dilim. Ngayon, siya ay matatag. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang anino ay umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang anyo ay bahagyang nagbabago. Tila naaapektuhan, ngunit hindi pa rin natitinag. Hindi inaasahan. Sabi nito, ang boses ay mas mabigat kaysa dati. Na kaya mong gamitin ang kapangyarihang iyan. Huminga ng malalim ang sundalo. Hindi ko rin inaasahan, sagot niya. Ngunit natutunan ko. Bahagyang ngumiti ang anino. Ngunit hindi pa sapat. Sa isang iglap, ang kadiliman sa paligid ay muling lumakas. Ang mga nilalang sa likuran nito ay sabay-sabay na gumalaw. Hindi na sila naghihintay. Sumugod sila. Mag-ingat! Sigaw ng unang diwata. Agad na kumilos ang tatlong diwata, muling sumabak sa laban. Ang kanilang kapangyarihan ay sumiklab, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na mas marami ang kalaban. Ang santuwaryo ay unti-unting napupuno ng anino. Ngunit ang sundalo hindi na umatras. Sa halip, tumayo siya sa gitna. Pumikit sandali. At muling naramdaman ang nasa loob niya. Ang liwanag, ang dilim, at ang balanse sa pagitan. Hindi ako lalaban ng mag-isa, bulong niya. Pagmulat niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang enerhiya. Sa sandaling iyon, inalay niya ang kanyang kapangyarihan hindi lamang para sirain ang kalaban, kundi para baguhin ang daloy ng laban. Itinaas niya ang kanyang kamay. At mula rito, kumalat ang enerhiya. Hindi ito sumira. Hindi ito sumunog. Sa halip, pinahinto nito ang mga nilalang. Isa-isa silang napigil. Parang may humawak sa kanilang galaw. Anong ginagawa niya? Bulong ng ikalawang diwata. Hindi niya sila pinapatay, sagot ng ikatlo. Binabago niya sila, dagdag ng una. Ang mga nilalang ng kadiliman ay tila naguguluhan. Ang kanilang anyo ay nagkakaroon ng bitak, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kakaibang epekto ng kapangyarihan ng sundalo. Hindi ito maaari, sigaw ng anino. Agad itong sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang may kontrol. Sa isang iglap, hinarap ito ng sundalo. Walang galit. Walang takot. Hindi kita sisirain, sabi niya. Ngunit hindi kita hahayaang manira. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan sa huling pagkakataon. At sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumabog. Ang buong santuwaryo ay nabalot ng enerhiya. At nang unti-unting humupa ang liwanag, natahimik ang lahat. Ang mga nilalang ng kadiliman ay wala na. Ang hangin ay muling payapa. At ang anino ay nakatayo pa rin. Ngunit hindi na ito kasing lakas. Hindi na ito kasing matatag. Nakatingin ito sa sundalo. Sa unang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata, kundi pagkalito. Ano ang ginawa mo? Tanong nito. Huminga ng malalim ang sundalo. Pinili kong huwag maging tulad mo, sagot niya. Tahimik na nagmasid ang anino. At pagkatapos, unti-unti itong umatras. Hindi pa ito tapos, sabi nito. Ngunit ngayon, naiintindihan na kita.
At sa huling pagkakataon, ito ay naglaho. Ganap. Ang santuwaryo ay muling natahimik. Lumapit ang tatlong diwata. Sa kanilang mga mukha ay hindi lamang gulat, kundi paghanga. Natapos mo ang laban, sabi ng unang diwata. Umiling ang sundalo. Hindi, sagot niya. Sinimulan ko pa lamang. Napatingin ang ikalawang diwata sa kanya. Tama ka. At ang susunod na mangyayari, dagdag ng ikatlo, ay hindi na lamang tungkol sa santuaryong ito. Napatingin ang sundalo sa malayo. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y magising, naisip niya ang mundo sa labas, ang digmaan, ang mga tao, ang mga panganib na hindi pa niya nakikita. Ano ang susunod? Tanong niya. Tahimik nang ngumiti ang unang diwata. Ang pagbabalik. Ngunit hindi bilang sundalo lamang, dagdag ng ikalawa, kundi bilang tagapagdala ng balanse, wika ng ikatlo. Isang malakas na hangin ang umihip. At sa sandaling iyon, ang landas ay muling nagpakita. Ngunit ngayon, ito ay papalabas. Dahan-dahang humakbang ang sundalo. Hindi na siya nag-alinlangan. Hindi na siya natakot. Dahil alam na niya kung sino siya. At kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang pag-alis, ang santuwaryo ay muling natahimik. Ngunit sa malayo, sa isang mundong hindi pa niya nararating, ang kadiliman ay patuloy na gumagalaw. At ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Wakas,